Magandang umaga po. 2:30 na po ng madaling araw. At kailangan lang natin mag-vlog ng medyo maiksi lang. Akin lang pupunain ang katotohanan na maraming mga tao na nakapag-aral ng law, feeling nila magaling sila. Nilalagyan nila sarili nila ng corona. Sila yung magaling sa batas. Luminary kung tawagin. Legal luminary. Ang problema sa kanila po ay hindi nila ina-analyze ng maayos kung ano ba talaga ang lahat ng mga batas na dapat makaapekta sa desisyon nito. Ang tanong lamang natin ay ganito. Legal ba ang pag-take over nila ng grupo nila ni Wayne Gatchalian? Legal ba kasi inappoint inelect niya siya na Senate Pro Tempore. Ibig sabihin parang Vice President. At dahil daw, ang una nilang ginawa, nang dumating si Chis Escudero, yung 11 naging 12. At nagpa-roll call siya, kasama sa roll call ang pangalan ni Bato at pangalan ni Jinggoy. At 12 ang nakarecord na dumalo. Kung titingnan mo ang 12 ay kalahati lamang ng 24 na kabuuang membership. Tapos, ang ginawa nila sa motion ni Tito Soto, dineklara nila na bakante ang posisyon ng lahat ng posisyon ng Senado mula sa Senate President pababa. Pagkatapos doon, naghalal sila ng pro tempore, Senate pro tempore kasi sa paniniwala nila na kailangan 13 na boto ang Senate President. Mamaya, natin pag-usapan. Tapos naghalal sila ng pro tempore kahit na 12 lang ang quorum, ang bumoto. Ang ibang opisyal pa, nakabase din sa 12 ang boto. Kasama ang talagang ang pakay nila ay agawin ang Blue Ribbon Committee. Kaya binigyan kagad nila ng pwesto yung chairman ng Blue Ribbon Committee at nilagay nila si Erwin Tulfo na conflict of interest. Bakit conflict of interest po si Erwin Tulfo? Kasi si Erwin Tulfo, inaakusahan siya. Ay hindi lang inaakusahan, talagang tahasang sinabi ng mga 18 Marines na nag-deliver sila ng 8 maleta lahat kay Erwin Tulfo doon sa bahay niya si Green Hills. Una, 2. Pangalawang delivery ay 6. So, hindi dapat siya mamuno. Ang isa pa kasama nila dyan na diniliberan, actually, nandun din si Chis Escudero eh. Sino pa bang iba? Si Tito Soto, 5 maleta. Ibig sabihin, ito yun, pati si Ping Lacson, na ang taga-taga para sa kanya si Tito Soto. At pinakita pa sa helicopter ni Saldi Co na nakasakay si Tito Soto at si Ping Lacson. So, ibig sabihin, 3 sila or 4 sila, pati si Chis Escudero, ang merong conflict of interest sa testimonya ng 18 Marines. So, ibig sabihin, hindi dapat mamumuno sa investigasyon ang tao may conflict of interest. Para mo na rin sinabi niya na sino sa walang pabor-pabor ang naglalaban-laban ay ako at ang kalaban sa walang pabor-pabor, ako rin ang judge. Sino ipapanalo? Ako rin. Never it will happen. So, ibig sabihin, nais ko lang muna pupunain dito ang proseso. So, ngayon, in-view ang facts of the case. Later, another facts of the case na ibibigay ko, yung 1987 Constitution, sa Section 16, nagsasabi that the Senate
shall be chosen by the majority of the of all its members. Yan nakalagay. So, ilang member ba ang Senado? 24. So, all, majority of all. So, that is 50% plus 1. So, anong kalahati ng 24 is 12 plus 1, 13. Tapos, nakalagay sa kasunod din na sentence in the same number that the other officers shall be filled up as may deem as the House, particular House of the Senate, may deem fit. So, walang nakalagay na pulatilya kung paano ang pagdetermina ng majority sa ibang mga opisina. So, ang isang opisina is klaro, Senate President. Dapat 50% plus 1. Ang hindi klaro, Senate Pro Tempore, ano pang ibang importante na position dyan? Senate Secretary at saka Senate Sergeant at Arms. Dapat majority din. Kaya ang problema, majority ng ano. So pag pumunta ka naman, kasi si inuutos na doon na base sa kung ano gusto ng Senate. So paano mo malalaman kung ano gusto ng Senate? Pumunta ka ngayon sa Rules of Procedure. Rules of Procedure nila sasabi na kailangan majority of all its members din. So, kinopya nila yung Section 1, Paragraph 1 ng Section 16 ng Article 6 ng Constitution. Nang ibig sabihin, 13 din ang kailangan na boto para mahalal ang pro tempore. 13 din ang kailangan na boto para mahalal ang Senate Secretary, pati Senate Sergeant at Arms. So, ganun pala kahalagang Sergeant at Arms. Oh. Pero bago yan, mag-music muna tayo. Sara, Sara, wala nang iba. Tapang at malasakit. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Yan, ito na naman tayo. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi pera ang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakapin ang naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo,
Mr. Romualdez Family, sa mata ng Ben Reclamador, Walang ngiti para sa mandarang walang pwesto, para sa sumisimsim kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala may salubong na paninindigan niya. Kasing tirador, totoo kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Hindi lahat ng malakas ay tama, hindi lahat ng tahimik ay duwag. Kapag ang bayan ang pinagkakaitan, siya ang unang humaharap. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, sa taong bayan nagkatayo, hanggang dulo ang paninindigan. Okay. So, maraming salamat. So, ngayon, ang pag-usapan natin ay, una, binigay ko kanina ang pundasyon. Ulitin ko lang ang pundasyon ng facts. 12 ang bumoto para kay Sherwin Gatchalian. Ang tanong ngayon, tama ba ang IBP sa pag-support? Kung ako tanungin mo, Ben Dalo yan. Mali po yan. Sino bang presidente? Si Alan Panulong. Matanaki. Maranao Kataya. Ibig sabihin ko, Maranao ito. Tribong Maranao na matalino si Alan Panulong. Siya so President Imanto. Ang sabi ko, siya ang presidente ngayon ng IBP. Pagari Alan, kung kaino, anto na galubakan kasan. Anong ginagawa mo dyan? Mali po yung inyong interpretasyon IBP. Nakakahiya kayo. Kayo pa naman ang organisasyon ng lahat ng abogado. Kakahiya po. Even if you will be getting mad at me, your pronouncement, your statement of support is wrong. Pareha lang kayo ni Father Ranhilio Aquino na Dean ng Graduate School of Law ng San Beda University. Bakit mali? Kasi ang pwesto nila, ang posisyon nila pa pareha. Na dahil si Bato ay nagtatago, si Jinggoy ay nakakulong. So, kinukonsidera na si Jinggoy ay hindi makaakto, so 23 lang. Binilang nila si Bato. So 23 lang. So pag hinati mo ang 23, 11 and a half. So 12, ginawa na 12, tapos ang kabila 11, mangyayari. Edi 12 against 11. At kinonsidera nila na tama ang paghalal kay Win Gatchalian. Sa kaisipan nila na 23 lang dahil si Jinggoy nakakulong. Si Bato ay at any time pwede lumitaw yun eh. Kaya hindi nila pwedeng sabihin na na ibawas. Ang pinagbasihan naman nila ay ang napakalumang kaso na ang title ay Avellino versus Cuenco. Ang kwento po ng Avellino versus Cuenco ay quorum din ang pinag-uusapan.
at Senate presidency din ang pinaglalabanan. Si Jose Avellino, that time ay incumbent na Senate President. Nung time na yon, bago sila mag-session sa araw na yon, ay may girian din. Nangyari doon, ay may 12 senator na Nationalista Party. Dalawa lang partido noon, Nationalista at saka Liberal. So, Liberal sila ni Avellino. Tapos, nalaman in advance ni Senator Avellino na nakaschedule na magde-deliver ng privilege speech si Senator Lorenzo Tañada. At nabasa nila ang speech na babasahin sa privilege speech. At ayaw nila na magpatuloy ang eleksyon. Kaya ang ginawa ni Senate President Avellino ay dinili-delay niya. Imbis na alas 10 ng umaga siya magsimula ng hearing, pumasok siya sa kanyang pwesto ay alas 11:30 na. 30 minutes na lang kulang. So, ngayon, nang mag-call to order siya, ay wala nang kulang. Nagdebate na kayo. Sa pagdebate-debate, sa roll call, ay nagkagulo-gulo. Dahil sa gulo, binang niyang gabilya, recess. Sa hapon, hindi bumalik si Senate President Avellino. So, ang ginawa naman ng kabilang grupo nasyonalista ay pinilit nila, nag-take over sila. 12 lang sila. Ang kaisipan nila ay si Senator Vicente Soto Sr. ay nasa ospital. Yan lolo ni Tito Soto. Tapos yung isa, si Senator Confessor, nasa abroad. So, hindi mahagilap, nasa abroad. So, 22. 24 naman ang kabuuan. So, nagdeklara sila ng 12 nila ay nasa quorum. At pagkatapos na magdeklara na nasa quorum, hinalal nila pansamantala si na acting president or Senate pro tempore, si Mariano Cuenco. Senator Mariano Cuenco. Hinalal nila. At si Mariano Cuenco na ngayon na nag-preside at natuloy ang privilege speech ni Senator Lorenzo Tañada. Ganun lang po ang kwento. Tapos nagreklamo sa Supreme Court si Senate President Avellino. Ang katapusan niya, nauwi sa dinismiss, binasura ng Supreme Court noong 1949 ang kaso. Kasi political question, ayaw makialam ng Congress ng Supreme Court. Pero kahit dinismiss silang kaso, nagkaroon ng deklarasyon. Siyempre pag dinismiss mo, kumakaso si Avellino, gusto niya tanggalin si Cuenco, kung dismiss, panalo si Cuenco. Mananatili si Cuenco. Yan lang po nangyari. Pero mayroong deklarasyon doon na ginagalang nila na out of the reach of subpoena, yung dalawang senador. So, isa yung isang senador. So, ibig sabihin, with 23 senators who can be called to attend the hearing, to attend the session, ay pwede na daw yung 11. 12. So, yan ngayon ang pinagbabasihan ng nila ni Gatchalian. Ang tanong, tama ba ang IBP dyan? Integrated Bar of the Philippines? Tama ba dyan si Father Ranhilio Aquino? Tama ba riyan? Yung mga kasamahan nilang abogado. Lahat ng mga abogado na kumakampi sa kanila. Tama ba dyan? Good morning, Richard Chan. Watching from Kuwait. Si Igilar Jr. Good day. So, ngayon, ang tanong na tama ko na yan ay sasagutin ko na parehong mali si Father Ranhilio Aquino at saka ang IBP, mali sila. Bakit naman mali? Okay, itong rason number 1. Na rason,
Hindi po pwede gamitin ang kasong Abilino versus Cuenco sapagkat po 1946 yun na nangyari ang insidente at ang gumagabay sa panahon na yan ay yung 1935 Constitution. Okay? Sa Constitution ng 1935, nakalagay po sa Section 10, Article 6, na ang Senado at saka kung House of Representatives sa magdetermina ng kanilang Senate President at Speaker. Wala nakalagay kung paano. Siyempre, understood majority. Ganon din nakalagay sa second sentence. Ang iba pang opisyal, bahala na sila mamili. Ganon po ang nakalagay sa Constitution noong 1935. So para naman mapaniwalaan nyo ako nagsasabi ng totoo, siguro marapat naman at kailangan nyo ng malaman din, ipakita ko yung 1935 Constitution. Ito po. 1935 Constitution. Ito po yung Constitution na ginawa ng Amerikano bago sila umalis. Yan ang 1935 Constitution. Kita nyo na? 1935 Constitution. Ang sinasabi po sa section sa Article 6, Article 4, Article 5, Article 6. So Section 10. Yan. So nakalagay na the Senate shall elect its president and the House its representatives. Its speakers pala. Sa bawat isa dito ay pumili sila ng iba pang opisyal na kailanganin nila. So, paragraph 2. Yung simple majority ng House ay kailangan na mag-constitute a quorum to do the business. Pero ang tanong, kasama ba sa doing of business ang pagdeklara ng bakante ang pwesto? With due respect, hindi po nakalagay. So, ibig sabihin, walang kapangyarihan ang quorum magdeklara na ordinary quorum lang. Walang kapangyarihan magdeklara na bakante. At isa pa, walang nakalagay rito the power to declare vacant. Ang power na meron dito ay maghalal ng bago. Pag naghalal ng bago, automatic, natalo ng isa. O siya sabi rito, a majority of its house shall constitute a quorum to do business. But a smaller number may adjourn from day to day and may compel the attendance of absent members in such manner and such under penalties as such house may provide. So, yan lamang po ang probeso sa paghalal o pagpipili ng bagong kanilang opisyal. Tandaan nyo, wala pong nakalagay na kapangyarihan sa pagdeklara ng mga pwesto na bakante. So, in other words, hindi pwede yung motion ni Tito Soto na I move that all positions be declared vacant. Hindi pwede. So, ano ang gagawin? E di automatic maghalal kayo ng bago. Hindi pwede magdeklara ka ng vacant. Yung pagdeklara ng vacant ay ano lang yan. Parang respeto na lang sa nakaupo. So, parang kumakanta lang siya kay Glock. Kayong mga nakaupo, subukan mo naman na tumayo. Baka kayo mamyaw. Ayun, namyaw, natanggal nga. So, yan po. Wala pong kapangyarihan ang Senado o ang Kongreso na sa baba na magdeklara na ang pwesto ay bakante. Kung di, ang nandun ay kapangyarihan sa paghalal. In other words, para mapalitan mo isa, maghalal kayo ng bago. We move to nominate, sabi mo, a new Speaker of the House or the new Senate President. Ganon. At kung may 13, may quorum.
pwede na maghalal. Ganun po. Ang ginawa nila ay mali in the sense na walang kapangyarihan ang sinuman sa kanila o ang buong Senado walang kapangyarihan sa pagdeklara ng lahat ng upuan ay bakante. So, that is core number 1. Point number 1 na hindi mo pwede mapalitan na mali ang ginawa nila ni Gatchalian. So, ibig sabihin, sa punto na yan, yung IBP at ang Dean ng Graduate School of Law ng San Beda ay mali. Mali sila pareho. Next, kung bakit mali. Sinasabi po na sa Constitution, sa 1935, ay kailangan simple majority. So, all right, pwede mo gamitin ang decision ng Supreme Court sa Abilino versus Cuenco na nagdesisyon na kahit walang absolute majority ay pwede basta majority na at ang ibang member ng Senado ay hindi maabot ng sabpina. Dahil si Senator Confessor ay nasa Amerika, hindi siya maabot ng sabpina. Yan noon. Pero dati applicable yan. Bakit sinasabi ko na hindi applicable sa ngayon? Sapagkat nagbago na po ang probeso ng 1987 Constitution. Ito na po siya, pabasa ko sa inyo. Ito na nagbago na. Ayan, 1987 yan ha. O, baba tayo dito sa Article 6, Section 16. Yan, Section 16. Yan, nakalagay. The Senate shall elect its President and House of Representatives, its Speaker, by a majority vote of all its respective members. Itong nakaiba. Vote of all its respective members. Yan ang nakaiba. So, ibig sabihin, hindi mo pwede i-apply ang Abilino na merong iba na pwede mo sabihin na wala, hindi mo bibilangin. Kasi nga, of all its members, ang members niya ay 24. So, mawala ba ng iba, 24 pa rin yan nakalagay sa Constitution. At saka nakalagay dito na each house shall choose such other officers. Bahala na sila kung paano na piliin. At dito naman, a majority of its house shall constitute a quorum to do business. Okay? So ngayon, ulitin ko lang. Wala pong nakalagay na may power to declare vacancy of all the officers' positions. Ang kanila lang, power to the business para lang aprobahan ang pagsagawa ng o pag-approve ng second bill or third reading bill. Hanggang doon lang. Hindi sila pwede magsaklaw ng kapangyarihan sa pag-appoint at pag-declare na vacant. So, ang pagkakaiba una is, sa ngayon ay vote of all. Majority vote of all. Of all nakalagay dyan. Yan ang wala sa 1935 Constitution. Therefore, sa ganong punto, ay illegal ang pagiging paghalal kay Gatchalian sa pagka-pro tempore. Nakalagay din, titingnan natin kung sinasabi ano ba, paano ba gagawin ang ibang opisyal, ang ibang posisyon naman. Sinasabi rito, sa ibang posisyon ay kailangan kung ano nakalagay sa rules of procedure.
Yan. Senate of the Philippines. Roles of the Senate. Pakita ko sa inyo yung roles sa angkan. Roles of the Senate. Yan, rules of the Senate. Content, elective officers, saka election of officers. Yan, titingnan natin ngayon. Sa Rule 2, election, paano maghalal? Page 7. Yan. The officers of the Senate shall be elected by a majority vote of all its members din. So, kailangan, mga officer, sino ba mga officers ito? Senate President. Nakalagay dito ay sa Senate President, the Senate shall elect in the manner hereafter provided. As President, President pro tempore, at a Secretary and a Sergeant at Arms. These officers shall take their oath of office before entering into the discharge of their office. So nakalagay, the officers of the Senate shall be selected by the majority vote of all its members. Nakalagay. So, very clear dito yung President, President pro tempore, Sergeant at Arms, at saka Secretary na ihalal ng majority ng lahat ng membro. Yan ang kalagay dito. Tapos, nakalagay din dito sa Section 10, kailan pwede maging bakante? Hindi kasama po ang pag-declare ng vacant. The term of office of the President pro tempore, the Secretary, and the Sergeant at Arms shall begin upon their election and when their successors shall have been elected. So any vacancy in the office of the Secretary, office of the Sergeant at Arms shall be filled in accordance with Section 2 hereof. Nahanap ko rito. So anyway, yan po ang nakalagay. Ang nakalagay po, dapat 13 votes din. So kung 13 votes, kung pag-usapan natin Senate pro tempore, 13 votes din ang kailangan. So hindi pwede, bawal ang pag-upo ni Sherwin Gatchalian. In other words, mali na naman ang IBP, mali na naman ang San Beda Graduate School of Law. So with this, I now conclude na mali-mali sila. Ganun lang po. So magtatawag naman tayo ngayon. Aristeo Gallego. Mr. Cayetano should bring that so-called illegality. Ay hindi na kailangan. Ang maghabol sila ni Gatchalian. Kung ganun man ang desisyon ni Cayetano Arellano eh. Ni Peter Cayetano. So Jose Gonzales, wag na po kwento sinabak kaksi. Yeah. Please Winona, tarantado si asawa ni BBM. O yun. Ang nagtaksil dyan ay si Chis Escudero, pero naawa rin si Cayetano kay Chis Escudero. Mas pinili ni Chis na huwag siyang kasuhan kapalit ng lilipat siya sa kabila. So, regular, simple mathematics. Ano ang hindi maintindihan ng BBM Budol? Wrong answer is not correct. Tama po kayo. So, NL was down under. Zealand ata to eh, di ba? New Zealand down under. Okay, klaro na.
Sige, okay, Jose Gonzales. Kuya, sino po sa kabila? Ay sila, mga kwan. Mga kinakampihan ng mga kwan. Yung mga, ayaw ko pa. Hindi po IBP pinakamagaling. Organisasyon lang namin po yan. Kung sino, hinala lang namin mga presidente dyan sa vice presidente. Hindi ibig sabihin na presidente dyan mas magaling pa sa mga abogado. Maraming abogado magagaling po. Please elaborate the difference between 1935 and 1987 Constitution. Ang 1935 po, kung ang pag-usapan natin itong sa Senado, ang pagpili ng Senate President ay sa 1935, walang nakasabi kung ano ang quorum or majority para makapaghalal ng Senate President. Sa 1987 naman ay klarong-klaro nakalagay. So ibig sabihin, ayon sa karanasan ng gumawa ng konstitusyon, ayaw nila maulit yung may problema nakaraan. Na kung magiging Senate President. Yun ang pinaka-problema nila dyan. So ngayon, tatalakay natin ito sa susunod. Anong epekto nito sa impeachment trial? So hanggang dyan lang muna tayo mga kababayan ko. Ako'y naantok na rin. So kung walang ginawa si Quezon, bakit siya? Iyon nga, natakot si Quezon.